Sa kabilang banda, si Mateo pumunta sa nurse station, sa children's ICU ward, at tinanong ang isang nurse na nangangalang Olivia kung maaari siyang magpadala ng isang tao na mag-set up ng ekstrang kama para kay Francesca sa silid ni Lucas. Pumayag siyang magpadala sa mga sumunod na minuto, kaya bumalik siya sa kwarto ni Lucas. Habang naglalakad siya papunta sa kwarto nito, narinig niyang nag-uusap si Francesca at ang bata. Naagaw nito ang atensyon niya. Ikaw at ang iyong kapatid ay tinatangi ko, at ang inyong ama. Ikaw ang pinakamagandang buhay na nangyari sa akin. Mahal kita, higit pa sa buhay ko mismo. Sabi ni Francesca. Ganyan mo rin ba kamahal si Papa? Tanong ni Lucas. Yes, kiddo, I do. Sagot nito. She loves me more than life itself. I bet the second half of that sentence is up to the air. She could be saying that to satisfy Lucas. But she said, yes, kiddo, I do. With so much conviction. Nagpasya akong kailangan ko ang isang oras o higit pa para tumawag ng isang pabor at umalis sa hospital. Hindi ako nagpaalam kay Lucas dahil ay kumalaman ni Francesca na narinig ko ang usapan nila. Kaya umalis na ako nang walang paalam. Sa kabilang banda si Francesca. Matapos i-set up ni Olivia ang kanyang higaan sa kwarto ni Lucas, ay medyo nakatulog siya sa pagitan ng mga check-up ni Jackson at pagpapalit ng bandage dressing. Mas inisip ko ang feelings ko kay Marcos. And honestly, sinadya ko talaga ang sinabi ko kay Lucas. Inaayos ko ang mga kumot sa paligid ni Lucas nang tumakbo si Jackson sa bulwagan. At sinabi niya, Francesca, pasensya na. Pero wala na akong masyadong oras. Pero naisip ko na dapat mong malaman. Lumapit ako sa kanya para maibulong niya sa akin ang kanyang sasabihin. At tumingin sa kanyang mga mata ay nagpapakitang ayaw niyang marinig ni Lucas. Naaksidente si Marcos. Sa kabilang banda, si Marcos. Hindi siya kambal kaya hindi niya maintindihan ang koneksyon ng bawat kambal. Sa totoo na, hindi ko alam kung anong pakiramdam na magkaroon ng kapatid. Anyway, sa tingin ko ang pagbisita ni Lucius kay Lucas ay magiging isang magandang bagay para sa kanya, pati na rin kay Francesca. When we both stay on a night by Lucas' hospital bed, I hear quiet whimpers escape from her mouth, usually followed by a broken-hearted sounding murmur. Lucius. Nadudurog ang puso ko nang marinig si Francesca na sobrang distraught kahit sa kanyang pagtulog. Kaya kinuha ko ito sa aking sarili na ayusin kasama ang ina ni Francesca na sunduin si Lucius mula sa school upang dalhin siya sa hospital. Nakaupo ako sa aking flashy gray na Lamborghini sa harap ng school. Naghihintay para mag-alas 3:30. Ito ay isang cute na maliit na grupo ng preschool sa isang mas tahimik na seksyon ng lungsod. Mula sa karatula sa labas ng waiting area, sa palagay ko, ito ay isang international preschool para sa mga batang lumaki sa ibang bansa na pinanggagalingan nila, tulad ng mga anak ko. Pagtingin ko sa dashboard, 3:20 PM na pala. Bumaba ako ng kotse. Nagkulong at naglibot sa likod ng paaralan, patungo sa collection point. I mean, come on. Bakit collection point ang tawag? Hindi ako kukuha ng parcel. Sinusundo ko ang anak ko. Napatagal ko nang hindi nakikita. Dapat nilang tawagin itong reunion point. Napakaganda nito. Ay nakatayo sa ilalim na mainit na araw. Bahagyang mas mainit ang Spain kaysa sa New York. Mas gusto ko ang Barcelona kaysa sa New York. Mas malinis ang hangin. Mas palakaibigan ang mga tao. At mas mainit ang panahon. Naghintay ako ng ilang minuto.
bago lumabas muna ang aking munting prinsesa sa mga pintuan sa collection point. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at kagalakan at ang aking mundo ay naduduro. Very close to shattering. Kapag nawalan siya ng pag-asa at saya, sa halip ay lungkot at luha ang pumalit sa kanila. Lumapit ako sa kanya, nakipag-shake hand sa teacher niya, na may salamin at berdeng mga mata. Ang sabi niya, "Hello sir." Ang reception ay nagpaalam sa akin na magkakaroon ng kaunting pagbabago sa mga tuntunin ng taong mangolekta kay Lucius ngayon. "You must be Mateo." Bago ko payagan si Lucius na umalis, "Kailangan kong makita ang ID mo. Ito ay walang personalan. Pinoprotektahan lang namin ang aming mga estudyante." Tumango ako at inabot sa kanya ang lisensya ko. Ininspeksyon niya ito. At nang makilala niya ako, ibinalik niya sa akin ang lisensya sa pagmamaneho at sinabi, "Very well. I see you on Monday, Little Miss Lucius." "Hey beautiful girl, sinusundo kita ngayon at dadalhin kita para makita mo ang mami mo at si Lucas." Yumuko ako sa level niya. Hindi pa rin siya tumitingin sa akin, kaya inilagay ko ang isang daliri sa ilalim ng baba niya at binuhat siya. Napansin ko ang ilan sa iba pang mga ina at magulang na nakatulong, nakatingin, nag-uusap. Ngunit wala akong pakialam sa kahit ano maliban sa kaligayahan ng batang babae na nasa harapan ko ngayon. Tinulungan ko ang mama mo nung hinimatay siya sa elevator sa hotel. Naalala mo ba? Yes. And Mac took us to get sweets and a movie. Napangiti ako sa alaala. Laking gulat ko na makita si Francesca sa hotel. Lalo na nung makita ko sila ni Mac na may kasamang dalawang bata. Ibinigay sa akin ng lola mo ang car seat mo at iniligay ko ito sa harap para sabay tayong umupo sa daan papuntang hospital. Okay lang ba iyon? Let's go. With that, she looked my hands in her small one and dragged me all the way to the parking lot. I helped her into my Lamborghini and fastened her seatbelt before doing the same to myself and driving towards the hospital. Pinapanatili ko ang aking focus sa kalsada. Sinusulyapan ko ang aking perpektong maliit na batang babae na nakaupo sa tabi ko. Nakasuot siya ng medyo asol na floral pattern na damit na may katernong ipit sa buhok at tana sandals. Ang kanyang mga binti ay magagandang tanned at nakakalawit sa itaas ng sahig. Siya ay napakaliit at cute. Mukhang malalim ang iniisip niya. Magkasalubong ang kilay at kumunot ang noo. Masakit sa akin ang isipin na wala siyang ideya kung sino ako. O hindi bababa sa walang ideya kung sino ako sa mga tuntunin na kaugnayan sa kanya. "Hey princess, anong meron?" "Ikaw ba ang papa ko?" tanong niya. Hindi iyon ang inaasahan ko na tatanungin niya. Pero sumagot ako. "Yes, sweetie, I am. I am really sorry kung ang tagal kong sabihin sa iyo. Pero mahal na mahal kita." Nagningning ang mga mata niya. Halos mapaluha ang sagot niya. "Okay lang papa. May sakit si Lucas. At mas kailangan niya kayo ni mama kaysa sa akin sa ngayon. Pero kapag bumuti na siya, pwede na tayong lahat maglaro ng soccer at magpiknik. At magkakaroon tayo ng aso." Napangiti ako. At napagtanto ko kung gaano kahanga-hanga ang isang trabahong nagawa ni Francesca. Siya ay nagpalaki ng isang matapang, independent, at walang pagkiimbot na anak na babae, na nagmamahal sa kanyang mabait, malakas at inspirational na kapatid. Pareho silang magiging perpektong tao kapag sila ay lumaki na. Muli akong tumutok sa kalsada
habang kinakwento ni Lucius ang tungkol sa kanyang mga plano kapag bumuti si Lucas. I am only couple blocks from the hospital when I drive over a crossroads and a car runs their red light and careers into my driver's side. Halos biglaan ang sakit, kasunod ng amoy ng mainit na metal at tunog ng banggaan, ngunit bago ako mawala ng malay ay narinig ko ang boses ng isang anghel. Hello? I need an ambulance. My papa is hurting and another car just hit us. I don't hear anymore, but I pass out, knowing that Lucius is safe and emergency services are on their way. Sa kabilang banda si Francesca. Napagtanto niya kung ano ang sinabi sa kanya ni Jackson. That going to trigger the start of her entire world is truly falling apart. Naaksidente si Marcos at nasugatan din si Lucius. Sa kabilang banda si Lucius. Uuwi na ang lahat ng ibang bata, kasama ang mga mama at papa nila at mga kapatid. Pero hindi ako uuwi sa amin. Sa halip, pupunta ako sa bahay ng lola. Sadly, kinuha ko ang coat ko sa peg at inilagay ko sa bag ko. Then I joined the rest of my class before the teacher took us up to the pick-up point. Sana kapag binuksan ni Mr. Fabi ang pinto, ay makikita ko si Mama at Lucas. Sana, pareho silang nakangiti at masaya. But when the doors open and scan the crowd quickly and say they aren't there, ang aking nakangiting panarabing at pag-asa ay mabilis naglaho at napalitan ng labis na kalungkutan. Nagpalingalinga ako ngayon para sa lola ko. Pero sa halip na makita ko ang aking lola, ay ang lalaking tumulong kay Mang nang mawala ng malay si Mama sa elevator. Hindi ko matandaan ang pangalan niya. Naglakad siya papunta sa akin at kay Mr. Fabi. Medyo nakakatuwa ang suot niya. Lahat ng iba pang mama at papa ay nakapantalon, shorts, hoodies, at vest. Pero itong lalaking ito, nakasuot ng hindi ko na matandaan kung ano ang tawag doon. Isang kasuotan. Ito ay tinatawag na suit. Anyway, kinausap na nakakatawang lalaki si Mr. Fabi. Bago siya yumuko para kausapin ako, kumaway ako kay Mr. Fabi at tumingin sa lalaking nakasuot. Hey little one, I am pick up you today and taking you to see your mommy and Lucas. Sabi niya, pero hindi ko tiningnan ang mukha niya at nakatingin lang ako sa lupa. Nangako si Lola na dadalhin ako para makita sina Mama at Lucas. Pero hindi niya ginawa. Sa tingin ko hindi na rin ito gagawin. Inilagay niya ang daliri niya sa ilalim ng baba ko at itinaas ang mukha ko hanggang tumingin ako sa kanya. Tinulungan kong mama mo nung hinimatay siya sa elevator sa hotel. Naalala mo ba? Tanong niya. Opo. At dinala kami ni Mac para kumuha ng matatamis at manood ng movie. Ibinigay sa akin ng lola mo ang car seat mo at inilagay ko ito sa harap para sabay tayong umupo sa daan papuntang sa hospital. Okay lang ba iyon? Tumango ako at sinabi, let's go. Pinaglalaroan ko ang dali na nasa bag ko at iniisip ang papa ko. Sabi ni Mama, wala siya at busy. Pero baka bumisita siya kaagad. I wonder kung papa ko ba si Marcos. Hey, prinsesa. Anong meron? Ikaw ba ang papa ko? Sabi ko. Yes, sweetie. I am. I am really sorry kung ang tagal kong sabihin sa iyo. Pero mahal na mahal kita. Bumalik na si papa.
Hindi na ako makapaghintay na sabihin kay Lucas. Maaari kaming maglaro ng football. Maglaro sa labas hanggang magbukas ang mga street lamp. Okay lang kung tumagal ng ganito katagal. Bago mo kami mahanap. Naiintindihan ko. At dito na po nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.